Isang magandang araw po sa inyo lahat, isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Maharlika TV. Ang title po nito, Carrier Strike Group ng Amerika, sumugod sa South China Sea. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na and hit the notification bell and choose all para manonotify yung cellphone mo kapag may bago tayong reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo, no? 8k na lang po, no? 8,000 subscribers na lang po. At marireach na po natin ang 100k subscribers. Mamimigay po tayo ng cellphone kapag na-reach po natin ang 100k subscribers. Kaya ano pa dapat mong gawin? Subscribe, like this video, stay active sa ating channel, and comment. Simulan na po natin to. Let's do this. Gulat na gulat ang China mga kapatid, hindi kasi inasahan ng mga ito na ang Naval Strike Group ng Amerika na pinangungunahan ng isang nuclear-powered aircraft carrier ay papasok sa karagatan ng Pilipinas, diretso sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Isa itong bihirang pagkakataon na talaga namang labis na ikakainis ng China dahil alam naman natin na ang kanilang militar ang gustong mag-isang magkaroon ng kontrol sa buong rehiyon. Tama. Maliban si Strike Group, isa pang barko ng US ang naispata naman na binabaybay ang karagatang malapit sa Scarborough Shoal, kung saan malimit ding naglalagay sa lugar na ito ang mga barko ng Navy at Coast Guard ng China. Pag-usapan natin mga kapatid kung bakit pinasok ng US Navy Strike Group ang mga lugar na ito at malalaman din natin mamaya kung ano ang nagiging reaksyon ng China sa ginawang paglalayag na ito ng Amerika. At kung sakaling persahan naman nilang lapitan o bulabugin ng isang Naval Strike Group, titignan naman natin kung paano ito dedepensa. Pero bago tayo magpatuloy, madalas pong hindi nakakarating sa ating mga viewer ang bawat video na ating ina-upload. Kaya naman sa ating mga dati ng subscribers at nais pang mag-subscribe, mangyaring papindot na lamang po ng all sa ating subscribe button. Yes. Nang sa gayon ay updated at lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Tama. Back to the video. Nito lang December 24, 2024, isang ulat ang inilabas ng Newsweek kung saan isa umanong Naval Strike Group ng US Navy ang naglakbay patungo sa South China Sea. Ang nasabing strike group mga kapatid ay pinangungunahan ng aircraft carrier na USS Carl Vinson, kung saan bago sila dumiretso sa South China Sea, dumaan muna ang mga ito sa karagatan ng Sulu sa Pilipinas. Ang USS Carl Vinson aircraft carrier ay pangatlo sa Nimitz-class nuclear-powered super carrier. Isa ito sa 11 operational na aircraft carrier ng US Navy na mayroong humigit kumulang 3,000 na mga personnel at multiple destroyer na mga escort. Base sa mga ulat kapatid, simula nitong December 1, 2 beses nang nagpadala ang US Navy ng aircraft carrier sa South China Sea. Una, ipinadala nito ang isang carrier strike group na pinangungunahan ng USS Abraham Lincoln. Mula ito sa Middle East na kasalukuyan ang nakadaong sa kanyang daungan sa San Diego, California. Ibig sabihin lang po niyan mga kababayan, no? Talagang maigting pa rin ang suporta ng US sa atin kahit na si Donald Trump na po ang presidente ng US. Hindi po tayo pinababayaan ni Uncle Sam. Tandaan nyo yan, no? At talagang nagsusurveillance po sila dyan, no? Dumaan po sila dyan sa sinasabi nilang South China Sea na talagang sinasabi rin ng China na kanila daw yan ng buong West Philippine Sea, no? Pero kung iisipin nyo, hindi talaga tayo pinababayaan ni Uncle Sam o ng US. Hindi po tayo bibitawan ng suporta ng US dahil alam po naman natin na talagang itong si Donald Trump ay gigil na dyan kay Xi Jinping. Ayaw niya po talaga na mamayani ang China sa buong mundo. Siyempre number 1 po ang US, tandaan nyo yan, no? At talagang gustong kuhanin ng China ang pwesto na number 1 sa buong mundo, na which is hindi po iaalaw yan ng US. Ganun po yun. Ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group ang pangalawang ipinadala ng US sa rehiyon, kung saan kasama nito ang isang Ticonderoga-class guided missile cruiser na USS Princeton, gayon din ang dalawang Arleigh-Burke-class guided missile destroyer na USS Sterett at USS William P. Lawrence. Ang nasabing strike group ay hindi lang sa dagat ng Sulu dumaan, binaybay din ng mga ito ang Surigao Strait na nasa timog silangang bahagi ng Pilipinas patungo Pakanluran. Gato yan nagmamanman sila kung talagang ayaw pa rin tumigil ng China sa pangbubuli sa atin. Kaya nga strike group na ang pinadala ng US. Di ba? Malalaman natin dito kung talagang papalag ang China. Kasi US na po yan, strike group, carrier strike group yan. Kapag kinanti po nila yan, ay naku, pupulutin talaga sila sa kangkungan. Diyan po talaga natin malalaman kung talagang meron pong totoong paninindigan ng China na pumalag. Di ba? Kasi tayo lang po talaga yung binubuli ng China porque mahina tayo at yung iba pa pong bansa na mahihina. Pero kapag US po talaga, nakita naman na po natin yan, di ba? Pag sinasamahan po tayo sa mga joint exercise ng US, ay hindi po talaga dumidikit ang China. O masasabi rin talaga natin na naglalaho silang parang bula
diyan sa teritoryo natin kapag meron po tayong military exercise na kasama ang US. Real talk po 'yan, no? Kaya alam na alam po natin talaga na takot ang China sa US. Ayon sa report ng US Navy, ang USS Carl Vinson ay mula pa sa kanyang home port sa San Diego, California, kung saan umalis ito at na-deploy noon pang kalagitnaan ng November. Maliban umano sa mga fighter jet na talagang nakatalaga na sa carrier na ito, idinagdag pa rito ang 6 na F-35C Lightning II na mula sa kanilang base sa Japan. Inaasahan na ang USS Carl Vinson ay mananatili sa kanlurang karagatang Pasipiko, habang ang isa pang US aircraft carrier na USS Harry S. Truman ay kasalukuyan ang nasa Middle East upang protektahan naman ang Red Sea mula sa mga banta ng Houthi na nasa Yemen. Talagang lahat ng kaalyadong bansa ng US ay hindi po nila pinababayaan. Isipin nyo, naka-station po. Yung matagal na po, no, yung last year natatandaan nyo po ba yun? Na talagang nakabantay po sila doon sa atin. Since hindi po natin sila kailangan noon at mas kailangan sila sa Middle East, nag-pull out po yung US, no, dinala po nila doon sa Israel yung kanilang suporta. Kasi sa atin po ay kumbaga tayo nagpapakipot tayo ng time na yun, 'di ba? Kumbaga talagang sinasabi ng natin na hindi pa natin sila kailangan, kayang-kaya pa natin, 'di ba, yung pangaharas ng China. Pero ito po talaga hindi pa rin po tumitigil ang US sa pagsuporta sa atin. Although hindi pa rin talaga natin sila kailangan this time, no, at this moment, pero talagang hindi pa rin tayo pinababayaan ng US. Talagang naka-station pa rin sila sa ating mga teritoryo, nagmamanman pa rin sila. Isipin nyo, no, carrier strike group po yan, hindi po basta-basta yan, no. Ready po yan kapag umatake po ang China, naka-ready po yan kasi po carrier strike group yan. Marami pong lulan niyang carrier na yan. Kaya isipin nyo, no, lahat po ng mga sinusuportahang bansa ng US ay hindi po nila pinababayaan talaga. Particularly tayo, sobrang hindi po tayo pinababayaan, pati po yung missile system, no, talagang inilaan na nila sa atin, sinuportahan tayo, binigyan tayo ng malaking pondo rin para palakasin ang ating sandatahang lakas. Kaya sana wag na rin nating i-disappoint, no, ang US, kasi po grabe po talaga sila sumuporta mula sa pool. Mula po kay Joe Biden, ngayon po ay si Donald Trump na po. Hindi pa rin tayo binibitawan ng suporta ng US. Bilang karagdagan sa USS Carl Vinson, idineploy din ng Amerika sa kanlurang karagatang Pasipiko ang kanilang isa pang carrier strike group na pinangungunahan naman ng USS George Washington. Isa ring nuclear-powered ang USS George Washington, mga kapatid, at tulad ng iba pang carrier ng US Navy, napapaligiran din ito ng mga matitinding destroyer na mga escort. Grabe. Ayon sa US Navy, ang presensya ng kanilang mga carrier strike group sa iba't ibang bahagi ng karagatan, lalo na sa Red Sea at sa South China Sea, ay isang pagbibigay ng seguridad sa isang malayang paglalayag sa lahat ng mga sasakyang dagat. Isipin nyo na lang, no, kung walang ganyan, kung hindi nag-i-station ng pinakamalakas sa buong mundo na US dyan sa mga, mga point na yan, talagang mamamayani ang China kasi alam nila wala silang pangingilagan. Tandaan nyo yan. Kaya po, matagal ko na pong sinasabi, ang US po ay pangbalanse. Sila po ang pangbalanse na talagang hindi magkakagera, na sila po talaga yung, kumbaga, pag nakita na po sila nung nagbabalak na manggulo, ay magdadalawang isip talaga. Tandaan nyo yan, no? Hindi po sila yung nagsisimula. Kumbaga sila po yung kumakaunter doon sa mga krung-krung na leader ng mga bansa. Ganun po yon. Kaya hindi po nila binibitawan ng suporta sa mga kaalyado nilang bansa kasi alam na alam din po ng US na kapag pinabayaan po nila yung mga bansang yan, sila rin ang mahihirapan sa bandang huli kasi po mamamayani ang China. Isipin nyo, pag nasakop ng China, lalong-lalo na po yung mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, ay talagang mahihirapan mag-infiltrate ang US sa mga teritoryong yan. Kaya hindi talaga pababayaan yan ng US. At kahandaan na rin sa tumataas na mga tensyon. Maliban sa mga carrier strike group, naispatan din ng Philippine Navy ang isang research vessel o ocean surveillance ship ng Amerika na nasa paligid ng Panatag Shoal, habang nagsasagawa naman ang ilang China Coast Guard vessel ng pagpapatrolya sa lugar. Ayon sa mga ulat, bagamat malapit lamang si Scarborough ang nasabing barko ng Amerika, ngunit nanatili itong nasa labas ng 12 nautical miles ng teritoryo, hindi kagaya sa mga barko ng China na talagang pumasok na sa area at sila na mismo ang nagpatrolya. Ganun pa man, hindi nakapalag ang military. Diba nakita niyo yung respeto ng US, no? Bagamat nandyan sila, hindi sila pumapasok sa teritoryo na may teritoryo. Pero itong China talaga napakabalahura, no? Pumapasok talaga sila sa hindi nila teritoryo, no? Ganon ng professionalism. Itong China talaga, puro provoke, no? Tapos pagdating sa balita, tayo yung binabaliktad nila ng yung US daw yung nagpo-provoke. Kumbaga, feed daw ng US yung iba't ibang bansa na para
pumalag, parang ganon. Ang US daw ang nagiging dahilan kung bakit magkakagulo dyan sa West Philippine Sea. Hindi po ganon. Yung China po talaga ang nagsisimula ng gulo, hindi po ang Pilipinas at ang US. Militar ng China sa hakbang na ito ng Amerika. Katunayan, base sa mga satellite image na ipinakita ng US Navy, habang abala ang kanilang mga barkong pandigma sa paglalayag patungo sa South China Sea, ang mga aircraft carrier naman ng China ay walang ginagawa at nakaangkla lamang sa home port nito sa Southern Hainan Island sa China. Yun nga kasi takot nga sila. Tandaan nyo, no, last year pa yan yung sinabi ko kanina, no, kapag meron tayong military activity dyan sa ating teritoryo, no, hindi dumidikit ang China o talagang wala sila dyan. Wala sila, parang bula silang nawala dyan kapag kasama natin ng US. Pero kapag tayo lang ang may ginagawang activity dyan sa ating teritoryo, ay hinaharas at binabangga-bangga tayo ng China. Tandaan nyo yun, no? Nakikita nyo yung difference kapag kasama natin ng US. Bagaman marami pang mga barkong pandigma ang Navy at Coast Guard ng China ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ngunit walang report ang US Navy na pinigilan o hinarang sila ng mga ito. Ngayon mga kapatid, kung sakali namang pumalag talaga ang China at magpumilit na lumapit sa Carrier Strike Group ang kanilang mga barkong pandigma o mga fighter jet, ganito ang posibleng mangyari. Ang aircraft carrier ay napakahalaga para sa US Navy. Yes. Nagsisilbi itong military airport ng US na maaring magpalipat-lipat ng lokasyon kahit sa ang panig ng mundo hanggat mayroong karagatan. Tama. Ang isang carrier ay tipikal na naglululan ng nasa 70 hanggang sa 80 mga aircraft. Kabilang dito ang mga fighter jet, bombers at mga support aircraft. Kung pagmamasdan mo ang isang aircraft carrier, mapapansin na easy target ito dahil sa kanyang laki at mahirap maitago. Maaari itong atakihin gamit ang isang drone o mula sa mga barkong pandigma na mayroong long range na mga kanyon at cruise missile. Atakihin mula sa ilalim ng dagat gamit ang submarino na nagtataglay ng mga mapangwasak na mina at torpedo. Pwede rin itong atakihin gamit ang mga eroplano na mayroong matitinding bomba at missile. Ngunit ang ganyang mga senaryo ay napaghandaan na ng US Navy. Yes. Kaya naman mayroong escort ang isang carrier na mga barkong pandigma na tinatawag nilang Carrier Battle Group. Yes. Ang Carrier Battle Group ay binubuo ng isang aircraft carrier kasama ang lula nitong mga eroplano, 2 guided missile cruiser, 2 destroyer, 1 frigate, 2 submarino at 1 supply ship. Grabe yung mga suporta, no? Hindi basta-basta rin talaga eh. Saka syempre, mautak din ng US 2 steps ahead sila eh. Bago syempre sila magplano na pumunta sa mga lugar na yan. Kahit hindi po dyan sa West Philippine Sea, kahit po doon sa Middle East, basta doon sa mga may mga teritoryo ng kalaban. Syempre, naisip na nila yan na pwede silang atakihin ganon. Kung paano nila i-counter, meron na po silang kumbaga, backup plan. Hindi po sila basta-basta susugod o pupunta doon sa mga teritoryo na yan. 2 steps ahead po talaga ang US. Ganun po sila ka-advance. Kapag sinugod sila, meron na po silang nakaplano agad na pang-counter dyan. Siyempre, yung nakita nyo na po, no, may mga backup po talaga sila. May frigate, talaga may mga support na mga barko rin talaga sila. Hindi po basta-basta talaga. Kaya number 1 po talaga ang US kasi po talaga pinupondohan po talaga nila ang kanilang military. At talagang yung taktika nila sobrang precise, no? Mula sa pool pa po, sila po talaga ang pinakamatindi sa buong mundo talaga ang US. Ang 2 guided missile na escort nito ang siyang nakatokang atake sa mga target na nasa lupa gamit ang tinataglay nitong mga cruise missile. Ang 2 destroyer naman ang magbibigay ng depensa sa grupo laban sa mga pag-atake na magmumula sa mga submarino at aircraft ng kaaway. Nice. Ang nag-iisang frigate ay ginagamit bilang anti-submarine defense. Ang 2 submarino ay dedepensa rin at aatake sa mga barko at submarino ng kaaway. Fully loaded, no? Ganun ng US. Kumbaga, wini-wish po natin na talagang magkaroon po tayo ng mga high class o talagang sobrang high technology na military natin, no, equipment, kahit di po equipment, mga vehicle talaga, yung mga submarine, sana magkaroon na tayo. Naka-line up na po yan kay Pangulong Bongbong Marcos, no. Darating po ang panahon, magkakaroon tayong submarine at talagang dumami po sana ang ating mga barko, mga chopper, mga fighter jets natin talaga para masuportahan po talaga ang ating military, lalo po ang ating mga teritoryo at ating bansa. Kasi po meron po talaga tayong tension laban sa China. Kasi hanggang ngayon po talaga, real talk, hindi po tayo tinitigilan ng China. Di ba alam niyo naman na po yung latest na balita na may nakitang underwater drone sa ating bansa na mula po sa China. Kaya hindi po tayo pwedeng walang bahala dito. Kaya magpasalamat po tayo, may malalakas po tayong bansa na kaalyado, lalong-lalo na po yung si Uncle Sam o ang US. Samantalang ang supply ship ang nagdadala sa lahat ng pangunahing kinakailangan ng battle group, gaya ng gasolina, pagkain at mga bala. Around the clock operation ang depensang ginagawa ng Carrier Battle Group.
Layunin ng mga ito na maprotektahan ang bawat isa mula sa pag-atake na magmumula sa himpapawid, sa dagat at sa kailaliman ng dagat. Ngayon mga kapatid, maliban sa mga barkong escort ng carrier, mayroon din kanya-kanyang trabaho ang bawat aircraft na nasa ibabaw nito. Yes. Halimbawa, trabaho ng mga FA-18 Hornet na atakihin ang mga ground target at itaboy ang mga enemy aircraft na nais lumapit sa grupo. Narito rin ang E-2C Hawkeye na isang tactical warning and control system aircraft. Mayroon itong advanced radar system na siya namang nagbibigay ng update sa mga fighter jets tungkol sa mga aktibidad ng kaaway. Sobrang high-tech, at kung iisipin nyo kung talagang matikas ang China, kapag dinikitan talaga sila ng US, syempre magre-react dapat sila, pero kahit radio challenge, hindi po sila nagre-radio challenge sa US, no? Bihirang-bihira. At kapag nandiyan talaga sa teritoryo nila malapit yung US, hindi po talaga sila dumidikit. Talagang naglalaho po yung mga barko nila o yung mga nakasurveillance po nilang mga barko dyan. Nawawala po talaga, dumidistansya sila sa US. No? Ibig sabihin lang po nun talaga na ampaw po talaga ang China. Kasi kung talagang malakas sila, 'di ba, at talagang gusto lang ipagtanggol yung teritoryo kuno nila, ay talagang haharangin nila ang US, pero hindi po nila ginagawa. Kasi alam po talaga nila na pupulutin po sila sa kangkungan. Real talk po 'yan. At karaniwang inilulunsad upang umalalay sa itaas ng carrier at gamitin ang kanyang radar upang mamonitor ang mga low-flying aircraft gaya ng mga drone, helicopter at maging mga foreign vessel. May mga helicopter din ng carrier na mayroong anti-submarine capability. Grabe, at pwedeng kompleto. gamitin sa isang search and rescue operation. Mayroon din itong electronic warfare aircraft na responsibilidad naman na i-jam ang mga radar ng kalaban at intercept ang kanilang mga komunikasyon. Nice. Upang mabigyan naman ng kaukulang depensa ang buong battle group, ang kanilang mga destroyer na nagtataglay ng mga matitinding radar system ang siyang nakamonitor at naghahanap ng mga papalapit na aircraft. Galing, no? Pinapagana naman ng mga destroyer at frigate ang kanilang mga sonar at magnetic sensor upang humagilap ng mga papalapit na submarino. Isa lang ang layunin ng carrier battle group. Gumagawa sila ng tinatawag na sealed bubble palibot sa carrier nang walang pinapayagang pumasok ng walang permiso. Tama. Kaya naman, isang mapanganib na hakbang para sa mga barkong pandigma ng China kung magpupumilit silang itaboy o gambalain ng carrier battle group ng Amerika. So ngayon, alam na natin kung bakit hindi talaga dumidikit ang China kapag nandiyan dyan ng US, di ba? Sabi ko nga, di ba, talagang pupulutin po sila sa kangkungan, talagang kumbaga medyo dumikit lang sila pag ni-radio challenge nilang US, at talagang sinabihan din sila ng US na lumayo sila, ay kailangan lumayo sila talaga kasi meron po silang, nako, yayariin talaga sila ng US. Sobrang kompleto, detalye po talaga, no? Ang lahat po ng mga equipment, mga vehicle ng carrier strike group ng US. Sobrang lakas, sobrang high-tech, at sobrang galing ng taktika ng US talaga. Mulat sa pool. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong Galing. opinion, i-comment mo na yan sa ating Yes. comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin Yes. sa ating munting Subscribe channel. kayo. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Ayun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video, ang napakagandang video na to, no, ni Maharlika TV. Sobrang galing. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. 1 million subscribers na po siya, no. Congratulations Maharlika TV, napakahusay mo. Siyempre, wag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa ating channel. Road to 100k subscribers na po tayo. At kapag na-reach po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone. Kaya mag-subscribe ka na, like this video, comment, stay active sa ating channel. Maraming salamat, until next time. God bless and peace out. Bye.